pesos. Bigla na lang nawala nung nagkasunog sa isang tindahan sa Guimaras Province. Pera na, naging abo pa. Naglagablab ang Barangay Santa Teresa sa bayan ng Hordan sa Guimaras nito lang Martes. Nung sumabog ang main switch ng isang sari-sari store. Sunog! Kaya nagkasunog. Ay, Diyos ko! Di na sunog! Kasama sa mga nadamay ang katabi nitong mini grocery. Narinig ko lang ang singgit ng kabila na bla. Nagkita ko lang bla nga daw may kalayo na nga nagasulod. Nakita ko na ang mga tao nagabasya-basya sa tubig. Ay, Diyos ko! Dasig lang nagtubok na ng aso, galinupok. Ang may-ari ng mini grocery na si Aling Merlinda sa pagkataranta, mabilis na tumakbo palabas. Pero nung nahimasmasan na at saka lang niya naalala na bukod sa kanyang mga gamit at paninda, naiwan sa loob ng grocery ang inipon niyang pera sa loob ng mahigit 4 na taon na tinatayang nasa mahigit 300,000 pesos. Tinangka pangaraw ni Aling Merlinda na bumalik. Kagawan to na kagtanod na hawida na nila kung ginabutong na mawangal lang ko. Wala gid ko sa may gin dalabisan ano. Damo man dani tao ti wala man mimo kay wala man tubig, wala man may mabulig daw ano. Habang nasusunog ang kanyang mini grocery, nanumbalik kay Aling Merlinda lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Taong 2011, nung nagbukas ng tindahan si Aling Merlinda, lumago ito hanggang naging mini grocery. Halos sa kami man lang daang kompleto nga. May-ari man sa piyak di pero daw layo naman bala. Kami lang na andan nila nga dira magbakal, dira mag-utang, mga na bala. Taong 2013, nung nagsimulang lihim siyang nagtabi ng pera mula sa kanilang kita. Dahil wala siyang bank account, itinago niya ang pera sa kanyang sling bag. Wala ko to ginatingob. May iban to may lain nga drawer ko ginbutangan. Ang iban to lain man ang ginalagyan ko. Sa bag ko to nga mangumpra ko bala, ginadala ko na. Balak daw niyang ipan-travel sana ito kasama ang kanyang buong pamilya. Pero nitong taon, sinabihan daw siya ng kanyang bunso na si Joel na magpapakasal na ito. Kaya naisip na lang ni Aling Merlinda na ipangsosorpresa sa kanyang anak ang naipon niyang pera. Hala! Yun nga lang, nangyari ang sunog. Matapos maapula ang apoy, agad tinignan ng asawa ni Aling Merlinda ang kanilang mga ari-arian. Nasunog ang kanilang mga paninda at gamit. Kugid na ko na pinsar kugid ang kwarta ko to sa sulod Napinsar kugid na iya tani nga kwaon ko ti ano kayo. Grabe ang pati ko nakasulod ko to guro. Anla ko kagwa ro. Upos ko to sa sulod guro kay malumos dito sa sumo. Ang balang iba niya mayon lang gani na nga wala kagid damage sa lawas mo. Di na nakon to makita nga mo to yung kinabudlayan namon nga duwa. Dapat brapat katuig daan nga supot-supot. Ang iban to gana ako gito sa iya daan kasal mo. Ano lang na mabulig ko bla siya. Pati listahan ng mga pautang na tinatayang nasa 40,000, ubos. Tandaan ko may utang pero ang amount nila ko di ko na makakumpila to. Pindil na sila na kung bayadan nila. Pero ang tanong pa rin, nasaan na ang inipon ni Aling Merlinda na daan-daang libong piso? Ayun, nagkalat sa iba't ibang parte ng tindahan. Karamihan sa mga pera, buo pa at konti lang ang nasunog. Yun nga lang, ito yung mga tig-20, 50 at 100 piso. Yung mga tig-500 at 1,000 piso. Napuruhan, naabo. Ubos-ubos gid. Ay sa Ginoo, worte ya singgitan ko sa Ginoo ya ang pagtabo to mo. Pagtilaw na ni sa amon guro ya, ambot. Kung sipon ko lang, hindi gid na akong mabaton.
Malaan ako sa banawon ko nga ipabangko. Wala man ako nagkapinsar nga amo na matabo. Agad umuwi ang ikakasal ng anak ni Aling Merlinda na si Joel, na isa pa lang bumbero. Yun nga lang, nakadestino siya sa kabilang bayan nung sila'y nasunugan. Pagdating ko, hinanap ko yung nanay ko. Mas importante yung nanay ko kasi sa tindahan namin eh. Nang malaman kong okay siya, pumunta ako sa nasunog naming store. Kita ko, wala na natira. Doon na lang din daw nalaman ni Joel ang ipon ng kanyang ina na dapat sana regalo niya sa kanyang kasal. Masakit ma'am, naghinayang ako kasi ang budget ko kulang na sa kasal ko eh. Sayang yun kasi 300,000 yun eh. Ilang taon yung pinaghirapan niya. Ang halaga ng mga ari-arian at paninda na natupok ng apoy, tinatayang mahigit 200,000 pesos. Idagdag pa riyan ang kalahati o 150,000 pesos sa 300,000 pesos na ipon ni Aling Merlinda. Ibig sabihin, may naisalba namang 150,000 pesos. Nitong Huwebes, bumalik sina Joel at ang kanyang panganay na kapatid na si Daisy sa kanilang tindahan sa pag-asang baka meron pa silang maisalba. Sa kanilang paghuhukay, natagpuan nila ang 1,000 pisong papel na halos 1 pulgada na lang ang haba. Masaya sana makapira kaso totally damage na. Nanginayang ako kasi sayang din to kami. Ang sako bugas dito. Natagpuan din nila ang pitaka ng kanilang ina na may laman pang mahigit 4,000 piso na bahagya lang ang sunog. May 1,500, may 100. Ang mga naisalba nilang pera na nabasa sa pagpuksa ng apoy, pinatuyo nila sa microwave oven. Pinapatuyo po namin itong pera, ma'am, kasi may balak kaming dalhin namin to sa Bangko Sentral. Ang tanong ngayon, mapapalitan pa kaya ang daan-daang libong pisong bahagya lang na nasunog, lalo pat sa July 28 na ang kasal ni Joel? Nitong Biyernes, dinala ng pamilya ang mga naisalbang pera sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Iloilo. First, ng taon na to ng size. Doon mabusising sinuri ang lahat ng paper bills para malaman kung ilan sa mga ito ang pwede pang mapalitan. Ito yung 3/5 or 60% of the standard measurement na tatanggapin natin. Dapat andyan pa rin si security thread, tsaka yung pirma. Hindi siya 3/5. So akala nyo, hindi na siya pasok. Pero since nakita nyo yung kadikit niya, and then makikita nyo buo yung serial numbers. Ilapit nyo, tapos makuha nyo si 3/5. Ang consideration naman natin dyan, again, the security thread plus yung serial numbers na pareho. Pagkatapos ng pagsusuri, 80,000 pesos ang agad na pinalitan ng BSP Iloilo. Ang kakatansak lang talaga ni BSP is the banks. Nag-honor lang tayo ng individual pag ganitong cases, yung may nasunugan, yung may mga mutilated. Samantala, ang ilan sa mga perang inilagay nila sa kategoryang doubtful o yung hindi siguradong mapapalitan, kailangan pa raw ipadala sa main branch ng Bangko Sentral sa Maynila para higit pang masuri. Pag ma-identify naman nila na kaya pang i-redeem, then ipipay out din po. Yung mga bill po na no value na talaga na pinapadala namin, subject for retirement na yun nila. Sinishred ho yun ng head office natin. Hindi lang po dun sa mga nasusunugan, yung isusurrender nyo yung pera or i-deposit nyo sa bangko. Kahit na yung medyo luma-luma na, pwede nyo nang i-deposit. But there are really these individuals na wala talagang bank accounts. They prefer na itago na lang yung pera sa bahay nila. Pero mas advisable pa rin na iimpok sa bangko yung pera. Bisan gamay lang masadyahan naman ako malipayon ako kay may gusto ako sa salbata. Nga muyo ko lang tani kag napangayo nga kabay patani nga mabalik pagtang iban. Ano't ano pa man, mapalitan man o hindi, ang mga naabong pera ni Aling Merlinda, isa lang daw ang sigurado ngayon. Tuloy ang kasal. Kahit na nasunog yung pera ni mama, tuloy pa rin ang kasal. Kasi may naipon naman kaming pera eh. Kahit na kulang o konti lang, pero kasya naman. Tuloy na tuloy ang kasal at tuloy ang ligaya. Ano man ang mangyari, may bagyo man o may sunog man. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.